Mga kaupak, dahil nagkaroon na o natapos na ang midterm election, parang naghang ako kagad. Mga kaupak, mayroong mga natalo, mayroon naman sinwerte, di ba? Mayroon naman gumawa ng hindi mabuti para lang manalo. Ang ibig sabihin mga kaupak yun ng bully, o kaya nagpakalat ng mga fake news. Pero ngayon mga kaupak, siyempre may pinalad, may hindi naman sinwerte, pero kahit ikaw hindi pinalad, gulang. Kumbaga, patuloy ka lang na gumawa ng ikabubuti ng ating bansa. Malay mo, sa susunod na eleksyon, ikaw naman yung swertehin o ito na yung time para sa iyo. Ang mahalaga, yung mga nanalo, magtrabaho na kayo. Katulad ng ipinangako ninyo sa taong bayan nung kayo ay tumatakbo bilang isang elected official para sa susunod na eleksyon, manalo kayo ulit. So ngayon, mga kaupak, ano nga ba ang mangyayari sa impeachment na inabangan ng taong bayan? Ito ay ano ba ngayon? Itong weekend itong this week, November, June, November. Gusto ko na maging Pasko. Ano na ba ngayon? June 1 na kung saan ay nagkakairingan kung iuurong ba ang constitution. Sabi nila mali, dapat hindi ito i-extend dahil ito yung nakaraang Congress pa, ito panibagong Congress. Ay naku mga kaupak. Pero siyempre, ang the end of the day, magbubutuhan pa rin ang mambabatas at kung sino yung mananaig, kung ano yung rules at kung sino ang nakaupo. Mga kaupak, sila ang bilang isang demokrasya ang nananaig kung sino ang mas lamang or majority. Kasi mga kaupak, sa impeachment ni Sara Duterte, kailangan lang ni Sara Duterte ng 9 na boto para siya ay ma-acquit over 24 senators. So, ano ba yung tawag nila sa 9 vote? Parang 1/3, 2/3. Naku, mga kaupak, yung mga magagaling sa mata, alam na alam yan. Basta mga kaupak, kailangan makakuha ni Sara Duterte ng 9 votes over 24 na senator. So, pag nakakuha siya ng 9 vote, automatic maka-a-acquit siya. Pero syempre, alam naman natin na ang impeachment ay isang political court na kung saan kahit na nagdudumilat ang ebidensya, kung ito ay hindi mo kakampi at saka wala ka mapapala dito, nako mga kaupak, kaya mahalaga na itong impeachment na ito na yung umpisahan na bukas, I guess. Naku mga kaupak, pero ito hindi pa sure kasi nagkakaroon pa sila ng debate, yung mga mga mambabatas, kung i-reschedule ba ang impeachment dahil meron di umano sa konstitusyon may butas na talaga naman yung mga magagaling sa batas. So ngayon mga kaupak, magbubutuhan dyan. Ngayon, alam nyo naman ang impeachment, katulad na sinasabi ko sa mga nakaraang kong vlog, isang political court na kahit na maliwanag ang ebidensya, kapag ito ay hindi gusto ng mga senator judge, ay wala kang magagawa. Hindi ang katulad ng ang tawag doon yung korte, yung Supreme Court. Hindi ang katulad ng parang yung civilian ay yun. Civilian court. Kapag civilian court, mga kaupak, nagbi-base doon sa mga ebidensya. Pero kapag political court, ito yung impeachment, naku mga kaupak, kahit maliwanag, kapag hindi mo kakampi ang mga senador, talagang bubutasan ka na bubutasan yan. Pero, syempre, hindi hindi magpapadaig. Ano ba nangyari sa akin? Bakit ang gulol ako? Hindi magpapadaig ang mga administration ito ay yung alyansa ni Pangulong Duterte na kung saan nakakuha sila ng 5 or 6, Tama ba? 6 na senador, pero yung dalawa doon mukhang magsiswing. Kasi ang nakuha nila, 6 senator, I guess 7, Si
Pero yung dalawa doon, mga kaupak, magsiswing. Malamang kasi in-endorse ni VP Sara si Camille Villar. So si Camille Villar, siya ay nasa lineup ng Pangulong Marcos. Pero in-endorse siya dahil sa sa kabilang side. Pero alam mo yun, kumbaga ay naniniguro o yung mga gahaman sa kapangyarihan. Ganon din naman ang napakabukal na si Amy Marcos naka-line up doon sa lineup ng Pangulong Marcos, pero nagpa-endorse kay VP Sara na kung saan ang mga loyalty kay VP Sara ay ito ay nakapasok ay tatlo lang. Ito ay si Bongo, si Margoleta at saka si Bato. Pero ang dalawa galing sa kakamping kung saan ito ay si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Naku mga kaupak, kung may 5 nga hindi taga-administration, ibig sabihin 7 ang sa alyansa ang nakapasok itong nakaraan midterm election. Pero ang dalawa doon, magsiswim yan, katulad ng sinasabi ko. Kumbaga duduyan yan, malamang bumuto yan, acquittal kay VP Sara. Ito ay si Camille at saka si Amy Marcos at saka si Camille. So, ang matitira 5. Naku, 5 plus. Bali, meron pa sila inaasahan na kung saan ito ay may mga ambisyon din. Kaya mahalaga ang pagtutok natin sa mga senador na kung sakasakali mali sila ng paghatol kay VP Sara, ang mga senador naman ay mananagot sa atin, sa taong bayan sa 2028 election. Kung ito yung kung saan ito yung gaganapin yung presidential election. Kaya mga kaupak, mahalaga na nakatutok tayo, aware tayo at inaalam natin. Hindi tayo basta-basta naniniwala ng kung saan-saan kasi ang dami ngayon mga fake news. Kailangan i-verify natin sa mga lehitimong broadcast kasi ang maraming mga DDS, although hindi naman DDS lahat, nagpapakalat ng kung ano-anong fake news. Kaya i-verify natin. Kaya mga kaupak talaga, ang palasyo, kinakabahan din. Kasi katulad na sinasabi ko, kailangan lang ni Sara Duterte ng 9 vote para siya ma-acquit. At mga kaupak, meron na si Sara Duterte sure na 5 boto. Hahanap na lang sila ng 4. Pero mga kaupak, alam nyo, meron ako nasisilip. Ito yung mga Cayetano, mga kaupak, dahil ito ay loyal sa mga, kumbaga hindi naman loyal, pero ito ay meron din ito ambisyon na sa paano nila si Pangulong Duterte ang kanilang magbibigay ng malaking boto o maka-DDS. So, mahalaga ang mga Cayetano sa mga pagkakataon nito. So, ngayon mga kaupak, ang mahalaga, hindi tayo basta-basta lang naniniwala na kung ano yung nababasa natin sa social media. I-verify natin sa mga lehitimong mga stream media, Hindi tayong basta-basta kasi ngayon ang dami ngayon nagpapakalat o kaya mag-Google. Sa Google nakikita ng lahat kahit ano pang hanapin mo, Hindi na mahirap. Kaya kapag fake, i-avoid at huwag na i-share dahil para maiwasan ang pagkalat ng mga fake news. Kaya mga kaupak, itong impeachment ni Sara Duterte, napakahalaga nito. Dahil kapag ito ay napatunayan na siya ay guilty, naku mga kaupak, hindi na siya makakatakbo kahit anong posisyon sa government. Kaya kung ako, naku, kailangan talagang isipin mabuti ng panig ng team ni Sara Duterte at ng prosecutor ng kabila. Kasi kung ma-acquit si Sara, magiging balakid ito sa kandidato ng administration sa susunod na 2028 election. Pero kapag ito ay nag-guilty, naku mga kaupak, aralin ito mabuti ng Sara Duterte team. Dahil kapag ito ay nahatulan ng guilty or kaya ay na-impeach siya talaga, ang katumbas pala noon, bawal na siya sa anumang posisyon sa government. At kumbaga, ang gagawin talaga dyan, feeling ko talaga papayuhan si Sara Duterte na mag-resign na lang. Kasi pag nag-resign siya, masisid niya ang kanyang
political right. Kasi nag-resign siya katulad ni Pangulong Marcos ni Pangulong Estrada nung nakaraan na siya ay ini-impeach pero ang ginawa niya buwaba na lang siya sa pwesto. Kaya si Pangulong Estrada hindi talaga siya na-impeach kumbaga na-cut na pending 'yun Kaya ang ginawa nag-overtake na si Gloria Macapagal-Arroyo pero dahil hindi siya napatunayan, siya ay nagkasala, meron pa rin siya political right na kung saan tumakbo siya bilang mayor ng San Juan. At saka eventually, tumakbo pa rin siya ng presidente. Pero sad, hindi na siya nanalo. So ngayon mga kapak, nako, napaka-exciting dahil ilang buwan na lang, next year, 2 taon na lang ang presidente. Pero ngayon, mga init ngayon na usap-usapan dahil ang mga cabinet secretaries ay pinag-resign. Iba po yung nag-resign at saka pinag-resign. Pag pinag-resign, ibig sabihin, gusto ni Pangulong Marcos na evaluate ang kanyang cabinet or performance sa kanyang administration. At iba naman ang ibig sabihin na nag-resign ng kusa. Yun ay, kumbaga, give up na sa'yo ang pag-support sa'yo ng iyong mga tauhan. Iba po yun, Yung kay Marcos, meron siyang mechanism na kung saan ito ay sakop ng kapangyarihan ng presidente. So ngayon mga kaupak, nagkaroon ngayon ng pag-i-evaluate sa administration ni Marcos para malaman kung ano yung mga nagpe-perform o nagtatrabaho o kaya wake-up call sa kanyang cabinet secretary. Dahil, alam nyo mga kaupak, mayroon talaga kasi mga tauhan si Marcos ngayon na mga makadidiis. Pati ang Solicitor General ay hindi ginagampanan ng kanyang trabaho dahil ito ay pagkiling sa mga Duterte. Kaya ngayon mga kapak, papalitan na siya. At saka ganoon din ang pinakabago ngayon na kung saan si General Torre na ang magiging PMP Director. Nako, kumbaga siya na yung pinaka-head ng ating kapulisan sa buong bansa. So exciting. Talagang pinapalitan ngayon yung mga secretary. Kaya talagang ang nag-i-evaluate talaga ang Pangulong Marcos kung ano yung mga kailangan palitan sa ating gobyerno nga makapag-aangat sa integrity ng ating pamahalaan. Kaya mga kaupak, tama lang yan kasi meron talaga mga nakaupo ngayon na kumbaga ito ay tauhan dahil ito ay hindi ito totally pinalitan nung panahon ni Marcos nung umupo. Kasi usually mga kaupak, kapag bago ang presidente, ang mga tauhan niya, yung mga appointees niya na kung saan sakop ng kapangyarihan ng presidente, ito ay pinapalitan. Pero dahil nagkaroon sila ng agreement or pag-uusap na ang unit team, pero bandang huli, nag-away din ang unit team. Kaya kailangan palitan na. Dahil siyempre may kinikiligan, may tinitingnan, at meron naman mga cabinet secretary na siya ay makadidies, pero tinitingnan niya kung ano yung nasa batas. Kaya nga pa,